Shout for joy to the Lord, all the world. Before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give praise to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Let us sing our hymn of rejoice.
That's all. Almighty God, we are all magnificent power displayed through the entire universe. For through you, all things were made, and all things have their being. We come before you with grateful hearts, and with hearts that long to adore you and worship you. Lord, we know the presence of the Holy Spirit here with us today. May we open to your leading, sensitive to your speaking, and alert to your calling. Father, we invite the same power that was at work when Jesus was raised from the grave to be present with us in the world. Lord, we declare that you are welcome here among us. Amen. Please. Good morning po, and happy Sunday. Yan, sabihin sa katabi, salamat. Nagkita na naman tayo muli. Kasi may permanency tayo. So, salamat. Kasi kahit kumabagyo, latest na narinig mo natin yung signal number 3 daw tayo. But then, you are blessed because you prayed. So, God is good? All the time? Yes, sumayo po tayo lahat at ating iabot ang kabutihan ng Diyos sa atin lahat habang inahamit natin ang I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see it in you. Yes and amen. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos sa ating kahit ilang bagyo ang magdaan. Nandito pa rin tayo, nagpupuri at nagpapasalamat.
salamat sa kanya. And once again, congratulations, UCCP Alicia. Palakpakan tayo naman, tibag-pagi tayo. Natapos ng mapayama ang ating hosting ng Rambak Tipamati 2024. Makabanlog ng anyang ngaransa. Ititunggal may isa, nanalo na hindi nag-attendal, hindi kalman. Magyamanan tayo launay na Moreno senior citizen na, but they are present. Maging pakita na kasjay, hindi pa nangarambak ka, hindi pamati na, kako hindi pa nagayat na, iniya mo Diyos, dan kako hindi kinasayaan, iyapo, hindi biyak na. Isabela Paris local churches well represented. Ang bawat isa, nung nakaraan kasi may mga local churches na wala. Pero sa atin ngayon, complete sila. Yung ating 12 local churches. So, nandyan sila lahat for 451 delegates, excluded po ang Alicia. So, almost 500 po yung ating delegation kahapon, yung attendance po natin kahapon. At salamat, of course, sa ating municipal mayor, sa papahiram po niya sa atin ang community center, of course, through Mami Nyang and Sir Maning. Yan. Praise and glory be to God, and we made it again and again. So, salamat sa lahat ng tumulong, physically and financially, and of course, materially, sa mga nagbigay. Of course, nagawa po natin through the leadership of our chairman, kay Sir Matt Salcedo, and sa ating mga committee, kay Ma'am Florida Alejandro at Ma'am Milita Patulina. So, maraming salamat sa napakagandang flow mula sa ating program hanggang sa mga pagkain. Ayan, naayos po natin lahat. And full of appreciation naman po mula sa mga ibang local churches. At sabi po nila, kumakastoy mo tinaramid hindi. So, we are very blessed kasi adto dagiti nangiturong kada tayo na binibisyon na niya ang Diyos. Ibis na tapno mapasaya at dagitoy nga aramid tayo. Pero nitiisin ni Manang Lo, Manang Lo, nakiparparado na dagita, hindi kalman. Tapno may baga na lang, may waragawang na lang, pinasayaan, tiyapo na ganyan. Well, kaya kanya nakagsat, nakilangan, hanggang tati pagpatinggaan na, hindi pa nag-host tayo, kaputay ng November 29 and 30, UCMCWA NEL Christmas program and gift-giving activity mag-host tayo. Under the leadership, of course, of Ma'am Pasi, being the president of the CWA NEL, and Sir Salcedo, Magkalasang Salcedo for the UCM, and for the local church, ni Ma'am Florinda Alejandro Bailaan. Sudaman iti leaders kayo kadagitoy nga activity. Ang mga inaasahan natin darating ay mula po sa Cagayan, Vizcaya, Quirino, and Isabela po. So, yun po yung mga inaasahan natin darating, but not as many as Rambak Tipamati attendance na. Matutulog po sila dito ng isang gabi. Kinabukasan po ng 30 pa po Benguet, UCCP Benguet Tiagi po for the gift-giving activity. And we are preparing 100 gifts for adults and 100 gifts for children. So, with your generous heart, pwede po natin i-direct sa treasurer po ng local CWA Alicia kung mayroon lang po magbibigay. Used clothing, open pa rin po tayo. Tumatanggap po tayo, nasa CYF Center po, mga used clothing. Para na rin po sa Cagayan na nasa landa ng Baguio. So, kung hindi man po tayo pupunta doon for relief, pupunta po tayo doon for recovery. Yun po yung sinabi natin kay Bishop kahapon. Kasi tinatanong po nila kung may mga action po ang local churches. So, sabi namin, to
follow na lang po kami at sa inyo muna sa itaas. Follow na kami dito sa ibaba. So, kunaga nga ron, nasaysaya, kasi kay tagit kita kay sa si tayo di ikikanda no may papa dagiti kalamidad. So, yaman tayo na adaman dagiti napukaw kada tayo iti dahil ka managpagyo na yung nakitaan tayo at ado iti napukaw na. So, open po ang ating simbahan sa pagtanggap ng anumang maitutulong natin sa mga nasalanta ng bagyo. Cagayan to Bicol ang pastor. Cagayan, Bicol, National po yung ating concern. So, maraming salamat. And 39 days na lang. Pasko na. Nakakaroy Pasko na. So, kailangan natin pagandaan ang ating Christmas activities. Siya, nasandang siya, NCYL. Wala kang kumukuti-kutitap sa ating simbahan. Baka naman, pwede nang pag-usapan. Siya, NCYL. So, pwede po, pag-usapan na ninyo. Huwag na pong patagalin. Bago po sana mag-December, ay meron na kumukuti-kutitap sa ating simbahan. Yan. May mga announcement pa rin po ba tayo? Yan, salamat po. Batiin po natin ang mga may kaarawan sa linggong ito. Princess Lynn Roquero, Jelmar Ramos, Vilma Silique, Benjo Gambala, Franz Michel Orani, Renz Anthony Roquero, Riciela Gambal, Rosan Iben, Jessica Nya, Andrea Jess Magdalena, Maria Ortiza Salvador, Raipa Joyce Iben, Annie Pascual, Hazel Esteban, and Nancy Apollo. Hindi natin maligayang pananabahan ko sa atin. James 4, verse 7 to 8 says, Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Yung natin ang ating mga ulo at tayo nila. O Diyos, naming mapagmahal, punong-puno ka ng pag-ibig sa bawat isa. Lagi kang handang magpatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Inutusan mo nga kami sa pamamagitan ni James na lumayo sa Diablo at siya'y lalayuan na kami. Lumapit kami sa iyo at ikaw nga ay tunay na lalaban sa amin. Sabihin namin sa iyo ang lahat ng aming mga kakulangan, lahat ng aming pagkakamali ng aming mga kasalanan. Unang-una, sa iyo na aming Diyos. Pangalawa, sa aming kapwa-tao. At pangatlo, sa aming mga salita. Ikaw nga po, Diyos, ang pinasasalamatan namin dahil sa dakilang pag-ibig na ibinigay mo sa amin dun sa krus ng Kalbaryo. Sa araw-araw ay pinapaalala mo sa amin na kami na ay binili mo ng mahal ng iyong banal na dugo upang sa gayon maging malaya kami mula sa kasalanan, sa aming namalang kasalanan, kaya dalang ito. Sa aming mga kasalanan na nagagawa pa namin sa mga panahon ito na kami ay Kristiyano. Maraming salamat sa pagpapatuloy na pag-akay mo sa mga dasal. Hindi mo kami pinababayaan sa mga oras na kami ay nakabibitaw sa iyo. Pinipilit, Panginoon, ng iyong pagmamahal na hangulin ang bawat kamay na nakabibitaw, bawat pusong nawawalan ng pag-asa. Sapagkat, Panginoon, kung malayo kami sa iyo, wala kaming magagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdinig mo ng panalangin ng aking mga kapatid na narito. Mula sa harapan hanggang doon sa likuran, Panginoon, mula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, na inilulog sa iyo, O Lord God, ang kabigatan ng kanilang puso. Hindi mo naman talagang sinabing hindi aaraw o hindi uulan. Ngunit ang pangako mo sa aming lahat na mananalig sa langit, sa bawat mananampalataya ay pusong payapa. Narito, Panginoon, tatapin mong lahat mula sa sakit ng aming mga puso hanggang sa mga pangarap ng aming mga anak, hanggang sa pagbabantay mo sa aming mga magulang at sa kanilang mga panalangin. We are offering them unto you, O Lord God, sweet-smelling perfume unto your throne. Sapagkat sabi mo nga kanina, bigay namin sa iyo lahat ng kabigatan. And you will give us your yoke, Panginoon, which is very easy, Panginoon, para sa amin. Hindi pwedeng wala kaming gawin, O Lord God. Nais mo, Ama namin sa langit, ay magkaroon kami ng peace of mind habang ginagawa namin at sinusunod ang iyong kagustuhan. Palain mo po ang aking mga kapatid na may sakit. Ikaw po yung magpapagaling sa kanila. Nagkikimo man sila, Panginoon, o nasa balik ng karamdaman na sa kanilang mga kama sa mga oras na ito ay nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita, ng iyong prayers, O Lord God. Heal them, bless them, maging dalo yan ang pagpapala mo. Panginoon, ang aming corporate worship, O Lord God. Maraming salamat po sa kalakasan dala ng iyong banal at Santong Espiritu. Sapagkat pangako mo naman, dito ka nakatira sa kalagitnaan ng pagsamba ng iyong mga anak. Naalay namin sa iyo, Panginoon, at pinagpapasalamat ang lahat ng mananamba, lahat ng mga Kristiyano sa mga oras nito, ang lahat ng aming mga bishops, ang aming NLJ Bishop, Lord God, na nagpapatuloy na nagbibigay sa
sa iyo, Panginoon, ng kapurihan sa pamamagitan ng kanilang mga gawain. Lahat ng mga clergy, lahat ng mga DM, Panginoon, lahat ng mga church workers, Lord, tinataas namin sa iyo at pinagpapasalamat sa mga oras na ito. Ang lahat ng kaibigan, aming mga kapatid, pagpalain mo mga po ito at sama-sama namin ipinapanalangin, Panginoon, na kami makakatanda, Ama namin sa langit, ng wonderful na regalo, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Sa lahat ng mga kaibigan, Lord, umailan lang sa iyong harapan, maging mabaw sa iyo. Kahit pa ang mga tumutugtog at ang mga tutuloy, masiyahan ka, Panginoon, sa aming pagsamba. Maraming salamat po, Ama namin sa langit, sa pagpo-provide mo para sa aming lahat, spiritually, emotionally, mentally, O Lord God, physically, Ama namin sa langit. Kami sa iyo, narito po kami na sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. First reading is found in the book of Daniel, chapter 12, verses 1 to 2. At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then. But at the time your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Some to everlasting life, others to shame and everlasting thunder. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who live in righteousness like the stars forever and ever. The first reading. Our second reading is found from Hebrews chapter 10, verses 11 and 14. And it says, day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, which can never take away sins. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down on the right hand of God. And since the time he waits for his enemies to be made his footstool, for by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made whole. The message sung by the temple.
Tumayo tayo sa pagbasa ng mga nagsulatan mula kay San Marcos 13, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 8. Tungkol ito sa pagkawasak ng templo. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi niya sa kanya ng isa, sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, napakalaki at napakaganda ng mga gusali at mga batong ginamit dito." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ba ang naglalaki ang gusali niyan? Walang batong magkapatong na matitira dyan. Mag-iiba lahat yan." Sa habang nakaupo si Jesus sa bundok ng Olivo, sa may tapat ng templo, palihim niyang tinanong sina Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Kailan po ba," o siyang tinanong, "kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng ito'y malapit ng maganap?"
Sa 5, sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ni numan. Maraming darating, gagamitin ang aking pangalan. Sila yung magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa, ang mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dako, at magkakaroon ng tagtutong. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Opo lang po tayo. Ang aking pong sermon ay mula sa ating NLJ. Sa pamumunan, mga nanunulat sa pamumunan ni Reverend. Ito itong teknisyempo, tinakaraw panangadadahil, wenno panangaragba, mangiganti arimbagaw, bangaw, manipod kadagiti ng tao, ang mga ipagpatay iyagnan. Sa likwa, kanronaan dagiti adala San Juan at templo, dagiti ng tao, dagiti adalan, mas dao din ang pinapintas ni templo ni Jerusalem, at binasa tayo in verse 1. Ngayong dayta at templo, nabangon babaeng itiwata ang maligdigatan at ang tao. Kasi mga slaves ang nagpwelsang gumawa ng mga ito at napakagaganda. Ano nga ba ang tunay na templo ng ating Diyos, the true temple of God? Hindi panawin, di templo ket representan natin hindi ken ritual ti Judaismo. Ken simbolo ti kaanda ti Diyos. Ngem binteng ti tiyempo aday ta templo, nagbalinen nga managdadael iti puspuso dagiti daduma nga kakaasi dagiti nagbalin na opreso kano dagiti panagtahay iti templo na makikita tayo ng DJ Bible dyan. Makasaksakit, agligligat, ken agsagsagaba, ken mailanani iti ruwag ti templo, ken kalimungan. Kasi pag medyo mahirap, ay nandun talaga naman sa labas. No? Dagiti adati ulit ti templo, isuda dagiti na baba na agar-ari, ken naingasada na ng tao ang parbaligan kadagiti padada at tao. Dahiti puno aladawan ti templo ti Jerusalem, nagbalinin nga apong ken drukid, dahiti tulisan ken mananakaw. Sinabi ni Jesus yun, pinalayas na yung mga nagtitinda doon sa templo. Papalit ng pera. Kasi nagdadaya din sila sa mga manunod. Dito ti puno at templo, isulit ti apon, taklin, ken santuaryo, dahiti kakaas, kaya nagsagsagaba at nagsagtayo. So, manulit na puto at templo, ang nakasipila niya. Templo ang masasarakan, di kaada ti Diyos. Ritual, and hindi, ang manikalintegan, nagiging nababa, kaya awalang gaway. Tati puto at templo ti Diyos, kaya ayat, justisya, kaya pinalintek, kaya tuturay, kaya nagiging ang tao na. Dati punto ang templo, ket pagtalingan ni Diyos, ket dagiti puspuso, dagiti tao. Sabihin mo sa katabi mo, you are the temple of God. Hindi malumos na tayo ang sili niya, oray na nga mandaan iti templo, tapno makaadal tayo, umunit tayo, ket ipan tayo, dagiti laman, gusto kayo i-jayunay. Imbagali ko ay nagiti punto at templo, kaya pamanan nagiti ng tao na awan iti mangidugtuma. Tama mo ba yun? No. Awan iti na baba, awan iti na ngato. Dahil tati puno at templo ti Diyos. Pagtaingan, iti
Diyos. Yan. Sabi nga, palagi kong sinasabi kasi nabasa ko yung He inhabits the praises of His people. Pagtaingan ni Diyos, hindi kalagitnaan ng pagsamba, hindi lang sa time ng pag-awit, kundi sa oras mismo mula sa unahan ng liturhiya hanggang sa ulihan. No? Nandoon ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Pero noong panahon ni Jesus, ano bang tawag niya sa mga manusuro na? Parang libingan, maputi sa labas, pero bulok ang loob. Sabi niya. Kasi, nakikikumpulot tayo kadagiti mananakot idi, tapno maanda-anda, itinapintas sa panagbiyan. Kaya, kapasili akaraminin na iti panawin namin, iti Babylonian Empire and Roman Empire, iti New Testament niya. Kaya, no at dadjay ka, iti nga, iti rilibo, siguro, so di pakiramdam na, nakasakulan na nga ibang tanggol na di bagita. Bagida, gana, maibatan na, titunay, anyak kuma, iti kasasaad kuma, iti tunay at templo ti Diyos. Hanlain kuma iti lugar na at tayo iti maribrigan, na makastrike lang iti ijay at iti nababa na. Ang pa'y nagtitugaw makastoy, at tugaw na di baba. Kasalamat ng templo di Muslims, di templo, di niya, na hindi di babae, dati para babae, dati para lalaki. Narigatan, di ado, tao hindi, sakbay na lumitaw ang ating Panginoon, sakbay na addantan ni Apo Diyos, na iso iti manguruk at dagiti mata. Dagiti naman nilagaro dun, abay kasjay pa, di aramidan na. What is the true temple of God? Ano nga ba? Nasaan ba? Watch out and don't let anyone fool you. Direksyonari ng Ebanghelyo ni Marcos, dagiti panusuro ni Jesus no daduma, impalgat na iti pribado, iti biyag, ken kasasaan, tuwiran, personal, state iti pananibaga ni Apo Jesus. Kas kumami ni Pedro, Santiago, ken Juan, ken Andres, akanayon nga aside, yan nagsasalusod ken Juan. Kas may matangan tayo ni Jesus, sumubad kadakwada, iti maisubali a balikas, iti verse 5 na, di pamatigmaan, kasi niya, bueno, parubwat, ipananuli, ipudno ang ministeryo, asang wenda, iti masangwanan. Taammo ni Jesus na umadaling iti oras na, ken ti kaaddanan tinubong, ken ti den na dagiti adalan ang patinggan. Kas mabasa tayo iti versikulo 5 ken 6, imbalaan ni Apo Jesus, agad kayo, ipalubos, nga adda mga lilaw kada kayo, adunto ti umay ket aramaten na, tinagan ko akong punada at siya ni Kristo. Ket adunto ti alilawin da. Parang meron na yata yun. Hindi na malabas nga news ket nangyari dito mga churches. Di dayta malama, palagi pa ni Jesus dagiti adalan na masapol niya agad nagda. Kadagiti ulbot ket managlinglingo at ako ang pamaranda as danaputno ket nasantuan ken ulbod damit. Imbalaan na masapol na amuin ken takwaten da iti naputno ken nasantuan iti imanang ti Dios. Ibibiyag na iti panagkristyano. Christian way. At tindinig, no, adat ko yung iti pagsambaan. Sa pag-worship. Adat ko eh. Ang adat siya, kaya di matingin yun dyan. Ha? Pwede naman kayong you will go with your barkadas after the game mo. No? At pupunta kayo dun sa
place na gusto nyo. When you tell to your parents, I will go to church, you must be here in church. Ang tayo kumamaulbod, ang tindingin tayo para hindi panaglo, hindi biyang tayo akas Kristiyano. No? At dahil kinapudno kada tayo, kaya nasatuan, iimatan ni Diyos. Ang matibagbaga na perfect, nasatuan natin, nasatuan everyday, binabago ng Diyos, araw-araw. Tipudno ang Kristiyano, no, di pa nagbaliw na. Ang komo niya, di ba Judge Kulari, sabi nga ni Apostol Pablo, tagi-chikang kamon ko, hindi na duma ang komo. Pero si kayo, magaling mo mapagpagaan, dahil ito hindi pandangan nyo di sasaot ni Diyos. Niya? Amo kayo ani Jesus, sigudan na amwenda, kaya doon tunay tinagan niyang dadaelen, ken perjen damit, hindi kinatao. Dignidad, ken dayaw, daging kitang tao. Ken umayda akas tulisan, tapno ang takaw, ken nagpapatay. Ano lagi kitang tao, hindi, ken kita kapanawin, hindi mangipok-pukaw, itinagan ni Diyos, ken mangibagbaga, ani Jesus, isulti anak ni Diyos, ngayon ti kinapudno na, ipangpangro na damit, ti bagbagita, ken pagragsakan da. Kailangan maranasan din natin what is a living sacrifice. What is the song that we are singing? We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Sa kanta, win. Ngayon itipudno na, kagruaan hindi ka masaksakan tubig niya. Dahil hindi susurupay laing no kasano nga magkaroon ng relationship kay ni Apo Diyos. Ado hindi mga linaw kadakwada. Ado hindi manghatak iti bibiyag da. Yung suruan iti bagiyo. Agayan ken sumurot kay ni Apo Diyos. Focus on Jesus, taknuhan kayo nga maalingan. The challenge of our times, iti ang dama, alubong, yan sa atin, amin kayo ket marinibukan no adan tikas kini Apo Jesus, Hesus Kristo ang mangipakaumo, ket mangibunagnan ti ebanghelyo iti kapya, anak kabasal, meron na ipundasyon iti justisya. No? Yung mga nagsasabi ng tungkol sa peace, justice, maminsan they steer our hearts and soul. Ano ba yan? Ano ba yung meron dyan? Hindi ba sapat na I will follow God and then tapos na, I will go to church and then I will go to my house and to my family. Tapos and susunod, next week I will go to church again. Ganun ba yung sabi ng Panginoong Jesucristo? Hindi naman. We have to do the work that our Lord Jesus Christ wants us to do. No, maging mga kamay at tayo ng ating Diyos. Mga bibig, mangiwarwaragawa, itinaimbang adamat. Yan. Talagang ganun daw yung mga bago pa lang nananampalataya. Hindi lang mga kabataan, kundi yung mga bago pa lang. No? Amin tayo at parinibukan, no, aday tikas kini Apo Diyos. Namanin, day ta. O pamanmanin dito, yung ibagamanin ni Apo Diyos. O pa'y na masilak gano'n. Nya, simba kayo, pagsa. Nya, ikakarigaton tayo. Nga iba ka kadakwada. Nahantahin na di panganamitin kadakwada, iti blessings, babae na materialan, habanan, hindi bagata yung kadakwada. Ang simba kayo, agdengay kayo. Iti sasao ni Diyos, upay maliribuhan. Naging puso na kadedengin ka, sumunod anton. Ganyan. Tati kinapudlo na, we are quite comfortable. No, at adagiti ang sermon, maipapantinangit, with the gloria. No, ngayon iti pangpangruna, ket pangpanunmutin da, minun tayo, ket tibukot tayo, ang pagragsakan, yung pagimbagan. Tinagsurat, i-reflection tayo, saritain na, then and now, Jesus wants us to be careful. Be careful in listening to God's words. Because many times, God's words is used for personal
or religious gains only. Katulad ng subdue the earth, yun daw yung verses na pinanglalaban no aday ibang dadael when umangala tinanyo yung Cagayan, halos makuha na talaga yung mga Blacksan doon no, at narahuyo nila parang nililigawan, narahuyo nila yung mga tao doon na ibenta yung mga Blacksan, at yung hindi binebenta ninanakaw daw pala, nagtugtalan na natin nila pastululinig at dati siphoning or yung malaking pangsipsip ng Blacksan para pupunta yun doon sa nandun na barko. Di ba? Kaya nga tayo meron din ang malaki na steel company. Sino yung maraming umiyak nung nagsara yung steel company, hindi sino nakaalala niya? Hindi ba? Oo, yun. No? Bakit? Kasi nawala na tayo ng pinagpipili na ng iba yung ginagamit natin na para sa Pilipinas lang. Ang sabi nila daw, ang versikulong gagamitin nila to subdue the earth. Iinutusan naman tayo to subdue the earth responsibly. We are responsible for each other. Hindi dahil magkaroon tayo ng mas marami para sa atin lang, sa isang tao lang. Magtutulungan tayo. Kaya ngayon naalala ko, kaya pala, hindi ko alam kung high-school ako nagsarin. Napakalaking news yun na maraming umiiyak kasi maraming pumapasok doon. Maraming nagtatrabaho doon. Kaya pala, kasi wala na yung ating mga natural resources na unti-unti lang sana natin na tayo yung nag-i-import doon. Tayo yung export na yun na nagbibigay sa kanila sa mga panahon yun. Dahil sa greediness of baka sakaling umasenso ang Pilipinas, gano'n naman yun positive naman ang gusto nila kaya lang, kung hindi ka na sila nakikinig sa sinasabi ng banal na kasulatan, nagiging nagbalik nga pa nakadadael. Itinatao dahil di arami kita. Yan. Ngayon, pang pagruna, and panpanunutin tayo, may tibukod tayo ang pagragsakan din pag-imbagan ang dingdingin tayo manitisermon. Yeah, because many times God's word is used in personal, hindi religious gains lang. No? Hindi para sa lahat na tao, pero personal. Marami naman na tayong natutunan. Marami na tayong nakilala na ganyan, na mga tao na ginagamit ang salita ng Diyos para sa kanilang mga sarili lang. I certainly believe that God's word is to trouble our soul to be more critical in listening to what is true and holy. Kaya minsan mabulikuran, di mo tete niya na batikod no. Tumulong ang ipadang na tao, kuray adati mangyari, kasi dyan, mamigsan, siya madamra. Niya, kaya ang salita ng Diyos daw ay ginagamit kong minsan is to trouble our soul to be more critical in listening to what is true and holy. Dahil hindi makasahin ang hari kada tayo. Kasa ko na ang Kristiyano o sumusunod kay Kristo, masakong narod na agganad tayo. Ibagang katikakabay mo, agganad tayo. Amen. Agganad tayo, hihintay pa nagtingin. Timohudya versikulo, verse 7 and 8, palaging ipatigmaan na kamahudyanan na landaw. Masapol na agandad tayo, palagitimang manggigan tayo ang mensahe. May papan kan Kristo. Agandad tayo, ipanagdingig, noanyan uno, ken nasantuan. Masapol na ang milisen, ken adalin tayo, anang iba, dagitiban banag adumten. Guguba, inasyon na may kontra, ipada na ang nasyon, ken pagarian, may kontra na ipada na pagarian. Agandad tayo, nagpipili tayo noan niya sa sino man, anamungan tayo. Be careful when you're taking sides. Nung bata pa lang ako, narinig ko to sa isang teacher sa ABS. 2016. Nung nag-aaral ako doon, sabi niya,
Sabi ko, wala akong sites. Sabi ko, ipapanalangin ko na lang sila ng dalawa. Pero sabi niya, takas ni Kamalali ang salita ni Bishop Desmond Tutu. If you are neutral in the situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Katulad ng pinuwento ko sa inyong professor, na hindi nila pinagtanggol, yung pinalayas yung estudyante, hindi pinagtanggol. Hindi ba? You're taking the side of the oppressor. Kasi ang alam mo, hindi pa ikaw ang concern. Pero actually, ngayon pa lang, concern na tayong lahat sa nangyayari sa ating mundo. Ni Apo Jesus, pinili, kinala na ang paset, ti kaaddan at babae sa Samaritano. Dagiti paraliti mo ang lalaki, babae, ubing ken masasakit, maidadanes ken dadumapay ang mailang langit, iti kagimungan. Pinili ken kinala na ang nasasaad ni may isang aripen, kas nadawan ti panakumbaba, ti pagarian ni Diyos, ken amin dagitoy ken it siya pwera, ken saan na ikan kano, ken saan na ikan pate, dagiti Hudyo iti, kiday di kapanawen. When puno ang Hudyo ni Jesus, siguro ka dagito susura, ngayon ti panagaya, when ayat na, para iti kaatuan. Pamipaay iti kasangalubungan. Yan, John 3:16. Agad na tayo makagsa, tayo pa nagdingding eh. Tatlo bilyan tayo, iti kasayaatan, akas pinili ni Apo Jesus. Today, there are wars around the world, alam naman natin. And the recent ones are Israel and the Palestine. Most of the Christians take sides with Israel. Israel's genocidal acts, because we are not careful in listening. Alisin, mawala, kasi yung gusto nila yung lahi. Parang mag-merge na lang. Ito yung nangyayari, ito yung genocide ko ba naiintindihan na sinasabi noon ni Pastor Bryce. Kung bubuksan nila ang mga daan, patungo sa mga katutubo, there will be genocide. Ano kaya? Ang pagpatay ng lahi. Mamamatay ang kultura at ang lahi. Mas nung kinuwento ko naman yun kay sa Bintawan naman, meron yung magaling tatay yung minsan. Iba paano yan? Sabi ni Pastor Wes, mamamatay daw yung lahi o yung genocide na sinasabi. Mawawala ng kultura pag nagkaroon na ng mga pong. Sabi naman niya, para umasenso daw, ang isang lugar, kailangan ng sacrifice. Nag-iisip ako ngayon, noong panahon na yan. Kaya na sinabi ko nga, na inipanalangin ko na lang si Dalawa kung saan gustong makarating, no? Nang down yun, kung ipapahintulot ng Diyos, ay sige. Para itong bagyo, kung saan makarating yung bagyo, Panginoon, ay sige. Pero mostly daw kasi ay na-oppress yung mga tao at hindi natutulungan dahil doon sa wala tayong side na tinatayuan. Kahit doon sana tayo sa side ni Jesus. Doon tayo sa side ni Jesus. Kung paano tayo tutulong, kung hindi natin magagawa physically, but in prayer, yun, gagawin natin. Upang sa gayon ay kahit yung malalaking bansang ito ay maayos natin na ipapanalangin. Hindi natin sasabihin, opo, katulad po ng gusto nila, ma-wipe out ang Palestine. Di ba yun ang gusto ng Israel at yun din naman yung Palestine. So pag nakinig tayo, hindi tayo nakalito na dapat natin kapihan ay ganito. Magiging panalangin natin ay thy will be done, Panginoon. Kung sino yung gusto mo. Hindi ka naman nawalang sa'yo doon, ha? Nandun ka sa side ni Jesus. Na lalo-lalo na yung mga kaya nating tulungan na mga tao sa ating kapaligiran. We hear and listen to the children, women, and men in Palestine. Kahit pa yung mga Israelis daw na nandun. Yung propaganda and ethnic cleansing will not lead us astray. No, dapat
ay magkaroon ng sagot ang ating Panginoon ng mga tao ito at ang mga nagtitiwala sa ating Panginoon ay mabibigyan ng kanya-kanyang lugar para sa kanila. There are Israeli innocent people also. They are also at risk. So be careful when listening. Most of the people inside the war are in danger. Kaya kailangan hindi pwedeng baliwala lang sa atin ito. Dapat ating pinakikinggan, pinapanalangin. So we are, if you don't, hindi tayo hantay na gantad, isang side lang yung pinakikinggan natin, ganito yung mangyayari sa atin. Hindi tayo nakakapsat at dudulitin yung ubing ang sangsangit, ang sagsagabak ang uulingan. At dudulitin na ang sangsangit, pero tungtungaw, magpupasandan, ang mga yan, nagiti anak na, mga katawa, may ang sangit pa yun. Kitayan kan amilisan tayo ang nalaing, adu nagiti amma, nga aglad na dingit ka nagsasagabal, pasaan na nakita tayo, nagiti asawa ng anak na, at siragsa. Kaya adupay ama, kita sa anin ang makita, kaya mangod na bayin. Kadagiti sa lutsod, kaya inisente, nga ubingda. Jesus Christ said in Matthew 5:9, "Blessed are the peacemakers because they will be called children of God." So kailangan meron tayong paki doon sa nangyayari sa mundo natin, no? Sabay kuma at sa amin tayo ket agbalin kuma. Amin tayo ket agbalin kuma ang instrumento di punto. Akapya, tal natin justisya dito'y lubo. Kakabsat ken gagayem, be careful in listening. Ay magbuya tayo. At hayaan mong samahan tayo ng ating Panginoon sa ating lakbayin bilang mga tunay na Kristiyano na nire-represent natin ang ating Panginoon Jesus. Manalangin tayo. Tunay na po Diyos na kung minsan, kung wala sa aming harapan ang pangyayari, ay hindi namin na iisip na kami pala ay kasama rin, O Lord God, sa mga concerns ng mundo ito. Sapagkat tinawag mo kaming intercessors, sapagkat tinawag mo kami upang maging mga kamay mo, Panginoon. Kami ang templo ng iyong banal na Espiritu. Kami ang templo mo, Panginoon, na nais mo na marami ang mga pagpahinga, lalong-lalo na ang mga nahihirapan. Lalong-lalo na po sa aming mga lugar. Maraming salamat po sa paggamit mo sa aming mga kapatid. Very generously, O Lord God, sa iyo si Siti Alicia, Panginoon, sa paggamit mo sa bawat isa upang makatulong, Panginoon, at nakita rin ito, O Lord God, sa pamamagitan ng rambak ng pagmamahal. Idaydayo ka, Apo Diyos, awan sa bali at Diyos. Iti kagimungan na na ito'y Apo, sa sanang hibang dudikit si kalain. Na ito'y dawat mi, panalangin mi, inaga ni Apo Jesus. Amen. Call to offering. Give, and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Let us now give our offerings to God.
Kung ako nagimnas na, dahil isasabong na ikaw ng ikan, babayin niya dito, beso ka naging buhay, dahil isasabong, beso ka naging balunod ni, hindi makalakas. Lord, at may kami na agyaman si Pagkukumbaga, magilatong ka, nagituloy na nabawalan ni nasansado. Ngayon, dati kita sa nuwanang ni Tiyata. I-bless mo ako, nagiting ima, nagiting pagsakulan ni Lord, nagiting tarakil, di ko, kaya tumupay ng pagkakitaan, di ko mga baysa, kantalong man, bangkag man, businesses man, kaya nagiting tarakil na ako. Ngayon na italang ko na kami, tatlo mapatawag ni, nagituloy na ikaw, interkel ka, akas pagyaman. Kagunan na ako, ibagin, yakinunaw, na pagdayo ni makayapayo sa kanan. Amin, yakinaimbag mo, o Diyos, bibigyan mi, si kaapo itinagpil ka ito. Ultimo, gabiyag ni kuwa, awanting kuwa ni, hindi ka italag mo lalo na ito. Kaya kas mapagtalagan ng anak mo, kadagiti amin na pinaswa, at tuy kami, kasansag kamay sa, nga manibagatin ka, iti. Amen. Let's all be seated. Our class of meeting, let us sing, called us partner in thy service.
mapagmahal, makapangyarihan sa lahat, at nagbibigay ng bawat kalakasan. Inaangkin namin o Diyos na sa aming pag-uwi, kami nga po ay gagamitin mo at magpapatuloy na gagamitin, lalong-lalo na sa pagpapalalim ng pananampalataya. Kung saan ministry mo kami tinawag, Panginoon, samahan mo kami doon. Pasamahan mo kami lahat, Panginoon, sa iyong mga angheles na mayroong parang nagliliyab na apoy upang tumupok ng lahat ng gawa ng kaaway. Hindi man, Panginoon, maayos ang mga daraanan, pero ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kalakasan upang sa iyong muling pagbabalik ay maayos namin itong tulong-tulong na may pag-ibig sa bawat isa. Na kami nga po, Panginoon, sa pamamagitan ng mga buhay namin ay masilip ng ibang tao kung ano at kung paano maging Kristiyano. Masilip ka naman ng bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pagtataas sa bawat isa, sa panahon, Panginoon, ng kahirapan na hindi maintindihan ng bawat salita, mananalitay sa bibig ng bawat isa. Ang aming mga hawak lamang, ang aming mga pakikinig, aming mga dahilan, bless mo upang maging daluyan ito ng pagpapala. Hayaan mo, Panginoon, na maging sandigan ng iyong simbahan, ng iyong City Alicia, in ways to order human life, O Lord God. At hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay maging kagaanan ng puso ng lahat ng nahihirapan. Maging kagaanan ng puso, Panginoon, ang bawat mananampalataya na narito sa loob ng aming panambahan. Kahit pa yung mga naiwan sa kanilang mga bahay, sasalubungin nila kami ng buong sigla sapagkat ikaw ang aming daladala. Kami na po ang partner mo, Panginoon, sa mundo ito. Kami po ang tagapagdala ng mabuting balita. Palakasin mo po kami at bigyan, Panginoon, ng libayang wisdom ng katalinuhan ng nagaling sa iyo upang maibahagi namin, Panginoon, ang iyong gawa sa lahat ng nangangailangan ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Dalhin niyo ang kalakasan ng pananampalataya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mabuting kalooban sa bawat araw. Palakasin kayo at hawakan ng Diyos sa inyong paghahayag ng pananampalataya upang sa gayon ay makita ng iba kung ano ba ang kingdom of God. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.